Ginising si Basilio ng ripeke ng kampana para sa Misa de Gallo. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihinlayan ng kanyang ina. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Nang mamatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pang-aalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya ng pagka-bachelor at pinuri ng kanyang mga profesor. 2 buwan na lamang matatapos na niya ang medisina, mapapakasalan na rin niya si Julie. Paalis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paang papalapit. Natanaw niya ang isang anino ng lalaki sa kabilang bahagi ng balete. Kumuha ito ng asarol at nagsimulang maghukay. Kinabahan si Basilio. Sa malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio na ang lalaki ay si Simon. Pinanood niya ito habang naghuhukay. Hindi nagtagal, napagod si Simon at lumabas si Basilio sa pagkakakubli. Matutulungan ko ba kayo, Ginoo? Dinukot ni Simon ang kanyang revolver at itinutok ito kay Basilio. 13 taon na po ngayon nang ating ilibing ang aking ina sa pokling ito, at ikaliligaya ko kung ako'y makaganti naman sa inyo. Tinanong ni Simon si Basilio kung kilala siya nito. Isang taong napakadakila, isang taong ipinalalagay ng lahat liban sa akin na namatay na. Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaaring ikasawi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang buhay sa nagdaang 13 taon. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan, padaliin ang kanyang pagkasira kahit na dumanak ng maraming dugo. Kabataan na walang karanasan at mapangarapin, hinihingi ninyo ang wikang Kastila, ngunit anong magiging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo, ipailalim ang inyong kaisipan sa ibang isipan at maging malaya, lalo kayong magiging alipin. Sa halip ay tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang kalabanin ng mga lihis na akala. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay pa. Ginoo, napakalaki kong karangalan ng mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gampanan ang inyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ka ng paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso. Nang magising si Huling, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagpadala ang birhen ng 250 pisong pantubo sa kanyang ama. Ngunit walang nangyaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Huli ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampiti at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pagdating po ni Ama, pakisabi na ako'y napasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko ay marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Habang nasa daan, napahinto si Huli at nanangis.
Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihanan siya nang hindi siya makabigkas ni isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang mga labi, kundi mga impit na ungol lamang. Nagkagulo ang mga panauhing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Napipina! Nang makarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo, ang ilan ay nahabag at ang iba na may nagkidit balikat. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at walang masisisi. Nang mabatid ni Hermana Penchang na siyang pinaglilingkuran ni Huli ang nangyari, pinadadalahan tayo ng Diyos ng gayong mga parusa dahil tayo ay makasalanan o may kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan subalit hindi natin ginawa. ang tinutukoy na makasalanang kamag-anak ay si Huli. Akalain ninyong ng isang dalagang maaari ng mag-asawa ay hindi pa marunong magdasal? Kung dasalin na nga ba, Ginoo Maria, ay hindi man lang humihinto sa sumasa iyo. At sa Santa Maria ay hindi man lang humihinto sa makasalanan na siyang pagdarasal na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyano na may takot sa Diyos. Nuruan ni Hermana Penchang si Huli ng wastong pagdarasal. Pilit ding pinabasa kay Huli ang librong Tandang Basyo Makunat na sinulat ng isang praile. Lumuwas sa Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang natipong kwalta upang matubos si Huli. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Cabezang Tales. Sinamantala nila ang pagkakabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakalaya si Cabezang Tales sa tulong ng kwaltang naipon ni Huli. Nang dumating ang kabesa sa sariling tahanan ay nakita niyang iba na ang nagmamay-ari nito, pati ng kanyang lupain. Napaupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at hindi na halos nakapagsalita sa buong maghapon. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Sa kabila ng paghihikahos, ay hindi pa rin nalilimutan ni Cabezang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkandatuto sa pagtanggap sa panauhing dayuhan. Dumating sa bahay ni Cabezang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at Tiani upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw ninyo marahil ng mga alahas na pangkaraniwan o mga huwad lamang. Siya nga po, mga brilyante, matatandang brilyante, mga bato sa una. Marahil naman, at ako'y may mga matatandang alahas. Mayroon po akong mga kwintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa mga piramide, mga singsing ng mga senador at mga ginoong taga-Roma na natagpuan sa mga guho ng Cartago. Marahil ay mga pinadala ni Anibal pagkatapos ng labanan sa Cannes. Bukod dyan, may dala rin akong mahahalagang hikaw ng mga babaeng taga-Roma. Bawat isa'y pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Si Kapitan Tika ay bumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basilio ay isang kairel para sa alperes, isang pares ng hikaw para sa kura, at iba pang bagay na panghandog. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Lahat ay bumili maliban kay Cabezang Tales. Kayo, wala ba kayong may pagbibili? Naipagbili ng lahat ang mga alahas ng aking anak, at ang natitira ay wala ng ganong halaga. At ang agnos ni Maria Clara? Iyon ay agnos na may brilyante at esmeralda. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan ang hiyas. Sinuri itong mabuti ni Simon. Makailang isara at ibukas. Yun nga ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa San Diego. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano po ninyo ipagbibili ito?
Nagkamot ng ulo si Kabesang Tales na hindi malaman ang gagawin. Naiibigan ko ang Agnos na ito. Tatanggapin ba ninyo ang 100, 500 piso? Kung ako'y pahihintulutan ninyo, pupunta ako sa bayan upang isangguhi sa aking anak. Babalik ako bago dumilim. Ngunit habang paalis si Kabesang Tales, natanaw niya ang praileng tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Nagtatawanan ang dalawa. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang bukirin. Kinaumagahan, wala si Kabesang Tales. Gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon ay ang Agnos at sulat ni Kabesang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa mga tulisan si Kabesang Tales. Noong gabing iyon, kumalat sa bayan ang balitang namatay ang praileng tagapangasiwa ng lupa, ang bagong may-ari ng lupain ni Kabesang Tales at ang asawa nito. At sa wakas, ay natagpuan ko rin ang aking hinahanap. Isa sa mga huling araw ng Disyembre, naglalaro ng tresilyo sa sala ang Kapitan General kasama sina Padre Sibila, Padre Irene, Padre Fernandez at Simon. Tinanong ni Simon sina Padre Sibila at Padre Irene kung ano ang kanilang itataya. Ano ba ang maitataya namin? Ang general ay makatataya ng anumang maibigan, ngunit kami mga pari. Kayo ni Padre Irene ay magbabayad ng pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Alam ninyong ang kabaitang taglay ng bawat isa ay hindi katulad ng mga brilyanteng na paglilipat-lipat ng kamay. Pinagbibili na sa isa, pinagbibili pa sa iba. Kung gayoy, papayag akong bayaran na lamang ng mga pangako. Sa halip na magbayad ng kwalta, ay sasabihin na lamang na lilimutin ng 5 araw ang karalitaan, ang kababaang loob, ang pagkamasunurin, ang kalinisang ugali, ang pagkamahabaging at iba pa. Maliit na bagay laban sa aking brilyante. At tinapik ni Simon sa balikat ang general. At ito naman, ang ibabayad dito sa akin ay 1 vale sa 5 araw na pagkabilanggo o 5 buwan o 1 utos ng pagkapatapon na walang nakatalang pangalan o 1 utos sa Gwardiya Sibil na barilin sa daan ang taong parurusahan samantalang ito'y ipinaghahatid-hatiran. Ano naman ang mapapala ninyo? Malaki. Ang nais ko'y lipulin ang lahat ng may masasamang budhi. Pinag-usapan din ang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. Mapangahas na hiling bukod sa paglaktaw sa ating kapangyarihan. Ang kahiling ay kahina-hinala. 1 anyo ng paghihimagsik, pag-aalsa. Ang kahiling ay pamumunuan ng mga binatang naghahangad ng mga pagbabago at kayabangan. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Isagani, pamangkin ng paring Indio, si Padre Florentino. Siya ang paborito kong mag-aaral. At paborito ninyo? Muntik na kaming magsuntukan yan sa bapor. Napakawalang galang na itinulak din ako. May isa pang makaraigin yata o makaraig. Makaraig, magalang at nakatutuwang binata. Siyang nabanggit ko sa inyo na lubhang mayaman. Mahigpit na inihabilin sa akin iyan ng kondesa. Mayroon pang nagngangalang Basilio, estudyante sa medisina. Tungkol kay Basilio ay wala akong masasabi. Iyan para sa akin ay tubig na tulog. Hindi ko maunawaan ang iniisip at sinasabi. Sayang at wala si Padre Salvi upang magbalita sa atin ng tungkol sa pinagmulan. Tila narinig kong Patang Musmus pa iya'y nagkaroon na ng usapin laban sa mga Gwardiya Sibil. Ang kanyang amay napatay sa hindi ko matandaan kung anong gulo. Ganyan pala. Itala ninyo ang pangalang iyan. Ngunit, General, ang kahilingan nila'y makatuwiran at wala tayong karapatang huwag dinggin dahil lamang sa mga sabi-sabi. Palagay ko'y dapat itong sang-ayunan ng pamahalaan upang ipamalas ang ating pagtitiwala sa kanila
at bilang katibayan ng ating pagiging matatag. May kalayaang bawiing muli ang pahintulot at makikita kung nagmamalabis ang mga pinagbigyan, kaya atin silang babantayan. Bago natapos ang usapan, Aking general, naririto ang anak na babae ni Kabesang Tales at nagmamakaawang palayain na ang kanyang ingkong na dinakip sa halip ng kanyang ama. Hindi ba pwedeng mananghali muna ng matahimik? Ikatlong araw na ito ng kanyang pagtungo rito. Kaawa-awang bata. Siya, pasulatin ang kalihim ng isang utos sa tenyente ng Guardia Sibil upang palayain ng matanda. Hindi na nila masasabing hindi ako mapagpatawad at maawain. masama ang loob ni Placido Penitente habang naglalakad sa eskolta patungong Universidad ng Santo Tomas. 2 beses na siyang sumulat sa kanyang ina upang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho, ngunit hindi siya pinayagan. Ang paghahangad ni Placido na tumigil ng pag-aaral ay palaisipan sa kanyang mga kababayang taga-Tanawan. Siya ang pinakamatalino sa kilalang paaralan ni Padre Valerio Roon, kung kaya tinuturing siyang filibustero. Hindi naman siya sugarol, walang kasintahan. Pinawawalang halaga ang mga aral ng tandang Basyo Makunat at mayaman. Nakasabay ni Placido si Juanito Pelaez sa pagtawid sa tulay ng Espanya. Nagaliw ka bang mabuti, Penitente? Ganoon. Ikaw? Masayang masaya. Naanyayahan ako ni Padre Camora na magbakasyon sa kanilang bayan. Sumama ako, at sapagkat maraming magagandang dalaga, hinaranan naming lahat. Napakasaya, walang bahay na hindi namin pinanhik. Nakakilala kami ng isang mangmang, katipan yata ni Basilio. Napakaulol ni Basilio. Aanhin kaya niya ang isang dalagang hindi marunong ng wikang Kastila. Walang yaman at naging alila pa. Napakasungit niya, ngunit maganda. Isang gabi hinambalos ni Padre Camora ang dalawang naghaharana sa kanya. Buti na lamang at hindi sila napatay. Masungit pa rin siya tulad ng iba'y may mangyayari rin sa kanya balang araw. Malakas na humalakak si Juanito samantalang tiningnan siya ng masama ni Placido. Nang sila'y nasa universidad na at naghihintay sa mga propesor, isang karwahe ang huminto na naging sanhi ng bulong-bulungan ng mga binata. Bumaba sina Paulita Gomez, ang katipan ni Isagani, at Doña Victorina. Ngumiti at buong giliw na binati ng Doña si Juanito na yumukod sa harapan nito ng buong galang. Namula naman si Isagani, ngunit kiming nagpugay. Habang papunta sa kanyang klase si Placido, tinawag siya ng isang estudyante upang lumagda sa isang papel. Mamaya na, ibig ko munang mabasa. Napakahaba, hindi mo ba nakikita? Si Macaraigat ang iba'y humihiling na makapagpatayo ng isang Akademya de Castellano. Bagay na isa lamang kalokohan. Mamaya na, nagsimula ng klase ko. Nasa titik o na ang propesor sa pagtawag sa pangalan ng mga estudyante nang sumungaw si Placido sa pinto ng kanyang klase. Aalis na sana siya dahil natawag na ang kanyang pangalan. Ngunit naisip niyang malapit na ang kanilang pagsusulit at hindi man lang siya natatanong o napapansin ng propesor. Inisip niyang ito na ang pagkakataong siya'y makilala. Katumbas ito ng pagpasa sa loob ng 1 taon. Kaya pumasok si Placido ng walang ingat. Pakaladkad niyang nilakad ang kanyang sapatos. Napansin ito ng propesor at tiningnan si Placido na parang sinasabing, Walang galang, magbabayad ka rin sa akin. Ipinaulit binasa ng propesor sa pisika na si Padre Milion ang mga isinaulong aralin ng walang labis at walang kulang. Isang binatang mataba na mukhang laging inaantok ang naghikab at nag-inat. Nakita siya ng propesor. Ipinaulit binasa ng propesor sa pisika na si Padre Milion ang mga isinaulong aralin ng walang labis at walang kulang. Isang binatang mataba na mukhang laging inaantok ang naghikab at nag-inat. Nakita siya ng propesor. Antukin! Ano ka? Tamad! Alam mo ba ang iyong leksyon? Pansin ni Padre Milion si Juanito na isa sa kanyang kinagigiliwan sa klase.
Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa likuran ba'y nakapagpapabago sa nasa harapan o hindi? Hindi alam ni Juanito ang sagot. Hinudyatan niya si Placido, ngunit ito may hindi alam ang sagot. Habang nakatingin sa ibang estudyante ang propesor, niyapakan niya si Placido, sabay sabing, Bulungan mo ako! Dali! Bulungan mo ako! Lubhang nasaktan si Placido, kaya napasigaw siya. Aray! Napakahayop mo! Narinig ng praile ang sigaw. Nakita at nahulaan ang nangyari. Tinawag nito si Placido. Ikaw magaling na tagapulong. Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mong sagipin ang iba. Ngayon iligtas mo ang iyong sarili. Naupong masaya si Juanito at si Placido naman ang tinanong ni Padre Millon. Nang hindi siya makasagot, tinanong ng propesor ang kanyang pangalan. Placido po. Placido penitente. Lalong mabuting itawag sa iyo'y Placidong bulong. Ngunit kailangan bigyan kita ng parusa sa iyong pagdidikta o pagbubulong. Sinabi ni Padre Millon na 15 araw ang liban ni Placido. Ano pat kulang na lamang ng isa at mabubura ka na sa talaan? 15? Hindi po ako lumiban sa klase ng higit sa 4. Kung sakali ika-5 pa lamang ngayon. Dahil bihira akong basahin ang talaan, sa tuwing makahuhuli ako ng isa ay nilalagyan ko ng 5 guhit. Kung 5 nga ang iyong liban, ilan ang makalimang-5? 25. Tama, sa gayon nakalalamang ka pa ng 10, sapagkat makaitlo lamang kitang nahuli sa pagkukulang. Nang binuksan ni Padre Millon ang talaan upang dagdagan ng 1 guhit si Placido dahil sa hindi niya pagsagot araw-araw, nagsalita si Placido. Ngunit Padre, kung lalagyan po ninyo ako ng bawas sa leksyon ay dapat pong alisin ninyo ang di ko pagpasok na ililagay ninyo sa akin. Hindi ko po maisip kung paanong ang wala sa klase ay makapag-uulat ng leksyon. Di yata't hindi mo naunawaan at hindi mo naisip. Iloso po na hindi na pumasok sa klase, hindi pa marunong ng leksyon. Tama na, Padre. Tama na. Mailalagay po ninyo ang lahat ng guhit na ibig ninyong ilagay. Ngunit wala kayong karapatang laipin ako. Hindi na ako makatitiis sa inyong klase. At umalis si Placido nang walang paalam. Nagulat ang klase. Ang gayong pagsagot ay hindi pa nasasaksihan kailanman. Ang nabiglang propesor ay napakagatlabi at tatangu-tangong nagbabala habang pinagmamasdan ang papalayong estudyante. Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Pelaez, Pecson at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Sa dahilan ng pagtuturo'y gagawin sa gabi ay maaaring sabihin magiging daan ng di mabuting asal at ugali na gaya ng pangyayari sa paaralan sa Malolos. Nakasisira sa karangalan ng universidad. Makasira kung makasira. Ang universidad ay mapipilitang sumang-ayon sa mga kailangan ng mga nag-aaral. At kung totoo yan, ay ano kung gayon ang universidad? Isabay kong kapisanan na laban sa ikatututo. Dahan-dahan mga Ginoo. Ako'y hindi makaprayle. At alam ninyo ang aking simulaing makabago. Ngunit kailangang aminin natin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang paaralang iyan ng artes y oficios ng mga praile ang siyang nagsumikap. O ang aso ng magugulay. Ngunit, samantalang wala tayong nalalamang masamay, huwag tayong magkamali ng hinala sa kalayaan at pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanaag na. Binuksan na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago na ang panahon at umaayon na sa ating hinihingi. At batid kong higit sa ating inakala, ang pamahalaang ito ayon sa inyo'y humihina at nararapat palakasin at ipakita ang ating pagtitiwala sa Kanya. Inaakala ko na ang pag-uusig ay nagtatagumpay at ang sanhi ng pagtawag ni Makaraig ng pulong ay upang ibalita sa atin ang tagumpay at bukas makikita nating magkakamit ng papuri at pagkilala sa bayan ang mga pagsusumikap natin. Umugong ang masigabong palakpakan.
Niyakap ng mga tagapakinig si Sandoval. Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Dumating si Makaraig habang isinasagawa ang pulong. Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay! Nakipagkita ako kay Padre Irene kaninang umaga. Tila isang linggo raw silang nagtatalo at ipinaglaban niya ang usapin laban kina Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, General, Pangalawang Cabo at sa mag-aalahas na si Simon. Itatago na sana ang kahilingan ng ilang buwan nang maalala ni Padre Irene ang kataas-taasang lupon ng paaralang primarya at iminungkahan niyang ang kasulatan ay ipaubaya sa lupong iyon upang magdesisyon. Yamang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila ang pinag-uusapan. Ngunit ang lupong iyo'y matagal nang hindi kumikilos. Iyan din nga ang isinagot kay Padre Irene at tinugon niyang mabuting ang pagkakataon upang muling kumilos. At sinamantala ang pagtungo roon ni Don Custodio na isa sa mga kasangguni. At dahil sa kasipagan niya ay naatasan siyang magmungkahi ng dapat. Ngayon nasa kamay na niya ang kasulatan. Ipinangako ni Don Custodio na lulutasin ito sa loob ng buwang ito. Kailangan ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio. Dalawang paraan ang kanilang isinaalang-alang upang pumanig sa kanila si Don Custodio. Si Ginoong Pasta, isang manananggol, at si Pepay na isang mananayaw at matalik na kaibigan ni Don Custodio. Sumang-ayon ang lahat sa iminungkahi ni Isagani na siya muna ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang paraan. Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maari ay payuhan si Don Custodio na pumanig sa kanila kung sakaling ito ay sumangguni sa kanya. Masamang simula yan. Masamang palagay. Napagkikilalang mga bata pa kayo at walang nalalaman sa mga bagay na may kinalaman sa mga pagbabago. Tingnan ninyo ang pangyayari sa Madrid. Sa mga binatang humihingi ng maraming pagbabago, lahat sila'y pinaratangang pilibustero. Marami na ang hindi makauwi rito. May mga bagay na hindi ko maipapaliwanag sapagkat lubhang maselan. May ibang katwiran na nag-uudyok sa matinong pamahalaan upang huwag duminig sa mga kahilingan ng isang bayan. Nahuhulaan ko ang ibig ninyong sabihin. Ang pamahalaang kolonyal ay hindi lubos at wasto ang pagkakatatag at nananalig lamang sa palapalagay. Nang si Isagani ay akmang tatayo na upang umalis. Mabuti pang ipaubayan na ninyo sa kamay ng pamahalaan ng bagay na iyan. Maghintay kayo. Bigyan ninyo ng panahon. Mag-aral kayong mabuti. Kayo'y marunong nang magsalita ng wikang Kastila at nakapagpapahayag na. Ano't nang himasok pa kayo sa gulong ito, bakit hangad pa ninyong maituro ito ng bukod? Laging inihabilin sa akin ng aking amain ay alalahanin ko ang iba gaya na pag-aalala ko sa sarili. Hindi ako naparito nang dahil sa akin, kundi sa ngalan ng mga nasa kalagayan na lalo pang aba. Putres! Pag-aralan nila ang pinag-aralan ninyo at gawin nila ang ginawa ko. Naging alila ako ng lahat ng praile, samantalang hawak ko ang gramatika. Nag-aral ako. Ngunit ilan sa mga nais matuto ang makaabot sa naabot ninyo? 10,000? Pues, ano ang kailangan ng higit sa roon? Totoong maraming mga abogado, karamihan ay pumapasok lamang bilang tagasulat. Mga doktor, sila'y nag-aaway at halos magpatayan sa pag-aagawa ng isang may sakit. Manggagawa, binata, magsasaka ang kailangan natin. At upang maging mabuting magsasaka ay hindi kailangang matuto ng maraming retorika. Pangarap, mga kahibangan. Bibigyan ko kayo ng napakainam na payo sapagkat ikaw ay matalino. Estudyante kayo ng medisina. Kung kayo'y lisensyado na'y mag-asawa kayo ng isang mayaman at masambahing dalaga.
Harapin ninyo ang panggagamot at huwag kayong makialam sa bayan. Maaalala rin ninyo ako at sasabihing may katuwiran kapag kayo'y nagkaroon ng mga ubang katulad nito. Kung ako po'y magkakaroon na ng ubang katulad niyan, at kapag ginilingon ko ang aking paningin sa nakaraan, at nakita kong wala akong nagawa, kundi ang para sa sarili lamang at hindi para sa bayang nagkaloob sa akin ng lahat ng bagay. Ang bawat uban ay magiging isang tinik, at hindi ko ipagkakapuri kundi bagkus ikahihiya.